Walang ilaw. Ay gulo-gulo ang buhok ko. Kakagising ko lang, inabot na ako ng alas 9 sa higaan, mga meses. At ako'y pagod, galing kami sa biyahe kahapon. Magkape tayo. At ang award ko sa aking pagbabakasyon ng 2 araw ay isang damukal na labahin. Ayan. Isang damukal na labahin, mga meses, ang aking award. At kukwento ko sa inyo kung bakit ako umuwi ay 1 taon na ni tatay, 1 year date anniversary na niya. At ayan, umuwi nga kami at inalaya namin siya ng dasal. Tapos ayun nga, ayun, naganda kami ng kaunting salo-salo para sa pamilya, sa mga kaibigan ni tatay nung nabubuhay pa siya. At syempre, nakapagpahinga na din ako, nakapag-relax ako sa probinsya. Napaka ayan mga sisi, at tama ako yung ng hagot ng daming labahin. Ito yung aking award. Ayan. Isang basket at may isang batsapa. Ay, naku, nakakapagod. Ayun, umuwi ako nga ng probinsya at yun nga ay kaugalian sa amin. Kapag 1 taon na yung namatay ay talagang amin aalayan ng dasal. Tapos merong kaunting salo-salo para dun sa pamilya. At saka yung mga friends, kaibigan ni tatay na nung siya nabubuhay pa. Mga kapamilya, kapatid, ayun nga. At salamat kay Tiyo. Tiyo again, nakapunta ka. Thank you, Tiyo. Sa iyong effort pagpunta at ikinakabanding namin. At yun, banding na din namin magkakapatid. Mga meses. Siyempre nakakalungkot din na wala na si tatay. Sige ingat. Nakakalungkot din na wala na si tatay, pero yung naging sitwasyon ni tatay na napakahirap na pinagdaanan ay talagang lumagay na talaga siya sa ginhawa ngayon. Lumagay siya sa tahimik, mga sisi. Alam niyo yung naging sitwasyon ni tatay nung buhay pa siya. Naging mahirap yung kanyang sitwasyon na alam niyo kung anong naging dahilan ng pagkamatay ni tatay. Nahirapan siyang mag-release. Hindi ko na sasabihin kung ano, basta mag-release. Yung palang mga may edad na mga meses ay nahihirapang mag-release ng kanilang gawa nung yung ating organ ay hindi na masyado nagtatrabaho, kaya nahirapan siyang mag-release ng kanyang toxic sa katawan. Ay di nung umaga daw na iyon ay tinahirapan nga siya. Ganun lagi sa loob ng 1 week ay talagang 1 beses laang. Tapos hirap na hirap pa mga meses. Nung umaga daw na iyon ay ayun nga, pinilit niya kasi hindi na siya pinilit niya. Nung pagpilit niya na iyon, pagkatapos niyang pilitin, ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Nakaramdam siya na nahihilo. Yun pa naman ay hindi siya mahilig talagang magpadala ng ospital. Hanggat kaya niya ay tinitiis niya, ayaw niya talaga ng ospital. Ay nung oras na iyon, nung time na iyon, mga meses, ay nagpadala talaga siya ng ospital. Diwa nang napakasama daw ng pakaramdam niya. Sabi daw niya kay nanay, ako dalimos ng ospital at ako parang nai-stroke na naman. Ay yun nga mga kaya pala siya nakaramdam ng pagkahilo ay parang yung pagpipilit niya na mag-release siya ng dumi sa katawan ay naputukan siya ng ugat. Ayun, naputukan siya ng ugat, hindi ko alam kung saan parte. Yung palang ating pag-ere
ay kailangan nating ingatan. Kaya pala napaka-importante na tayo ay kumakain ng fiber, mga matataas ang fiber na mga pagkain. Gawa ng hindi tayo safe kapag tayo umiire. Gawa ng lalo kung mataas ang ating dugo, ay possible na tayo ay maputukan ng mga ugat, mga sis. At yun nga ang naging saninang kay tatay na okay naman, sulit naman yung kanyang edad. Umabot din siya ng 70 plus, 72. Hindi ko alam kung 71 o 72. Sulit na siya sa edad na iyon, at saka nakapahinga na siya sa inaabot niya talagang paghihirap nitong mga huling sandali niya. Talagang hirap na hirap daw siya, at hindi naman talaga namin nasaksihan yung kapatid ko lang. Kaya sabi ng kapatid ko, talagang nakaginawa si tatay nung ito na nga. Kaysa naman yung hirap na hirap daw talaga, hirap talaga. Ngayon, ayun nga mga sis, yun pala ay kapag nagpipilit tayo na umiri, ay possible na maputukan tayo ng ugat. Kaya kailangan talaga natin kainin ay yung mataas ang fiber na mga pagkain, mga gulay-gulay. Ayun mga sisi. Ayun lang, inalala nga namin kahapon, at syempre nung nakarang araw, nung 16, nag-alay kami ng dasal, at syempre nagkita-kita na din kami magkakapatid. Ayun guys, yun lang. Medyo nakakalungkot, pero at least naginhawahan na siya ngayon. Thanks for watching. Salamat sa ating kwentuhan guys. Ako nga ay naglalaba ngayon. Bakit tayo? At ako'y nagkakape para ako'y matauhan sa aking pagod sa biyahe. Nung pagpunta ko doon, nag-commute ako, pero nung pagbalik ko at ako'y sinundo ng anak ko, sumunod siya. Napakahirap sa terminal, lalo pag ordinaryong ganito, walang okasyon. Napakahirap na maghintay ng pasahero sa terminal, doon ka matagalan. Kaya yung anak ko sumunod at sinundo na lang niya ako, nagmotor kami. Ayun, thanks for watching mga meses.